Ngayon, tayo ay dadako na sa ating panibagong aralin. Handa na ba kayo? Sa araling ito ay masasagot natin ang mahalagang tanong na, paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Batay sa siyensya, ang daigdig ay sinasabing may ilang bilyong taon na. Kaugnay nito, may ilang paghihinuha na ang kasalukuyang anyo ng mga lupain sa daigdig ay iba sa dati nitong anyo. Matagal na panahon na ang nakararaan. Ang mga siyentista ay may iba't ibang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mga kalupaan sa daigdig. Matutunghayan sa araling ito ang ilang teoryang maiuugnay sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Ang teorya ng continental drift, teorya ng bulkanismo o Pacific theory, at ang teorya ng tulay na lupa. Masda ng larawan. Ipinapakita sa larawan ang crust, mantle, at asthenosphere sa ating daigdig. Masda ng sumunod na larawan. Ang paggalaw ng init ng asthenosphere ang nagdudulot ng paggalaw ng tectonic plate. Ayon sa sayentistang German na si Alfred Wegener, ang daigdig ay binubuo ng isang malaking kalupaan. May 240 milyong taon na ang nakalilipas. Tinawag ang malaking masa ng lupa na ito na Pangaea. Ang Pilipinas ay bahagi ng Pangaea sa panahong ito. Ayon sa teorya ng continental drift, ang kalupaan sa daigdig kung saan ang bahagi ng Pilipinas ay dating binubuo ng iisang malaking masa ng lupa na tinawag na Pangaea. Ilang daang milyong taon na ang nakalilipas. Ang malaking masa ng lupain na ito ay unti-unting nahati at naghiwa-hiwalay hanggang sa makarating ang kasalukuyang anyo ng mga lupain sa daigdig katulad ng kapuluan ng Pilipinas. Narito ang ilang mga patunay na inihain ng teorya ng continental drift. Una ay ang pagkakatulad ng uri ng fossilized na labi ng hayop sa South America at Africa. Ikalawa ay ang pagiging akma ng hugis ng silangang baybayin ng South America sa kanlurang baybayin ng Africa. At ang ikatlo, magkatugmang rock formation at mga kabundukan sa South America at Africa. Tulong kaalaman. Alam mo ba na patuloy pa rin ang paggalaw ng mga kontinente sa kasalukuyan? Gumagalaw ang mga tectonic plate ng mula 1 hanggang 10 sentimetro bawat taon. Ang sumunod ay ang teorya ng bulkanismo o Pacific theory. Ayon naman sa sayentistang Amerikano na si Bailey Willis at ang kanyang Pacific theory o teorya ng bulkanismo, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng bulkanismo o pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ayon sa teorya ng bulkanismo, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Ang patuloy na pagtambak ng mga volcanic material sa ilalim ng karagatan ang nagbigay daan sa unti-unting paglitaw ng kapuluan ng Pilipinas mula sa karagatan. Isang patunay sa teorya ng bulkanismo ang pagkakaroon ng Baguio City at karatig na kabundukan ng mga korales at lumang mga volcanic material. Ang pinakahuling teorya ay ang teorya ng tulay na lupa o teorya ng land bridges. Ayon sa teorya ng tulay na lupa, nabuo ang kapuluan ng Pilipinas nang matunaw ang mga yelong bumabalot sa malaking bahagi ng North America, Europe at Asia. Batay sa teoryang ito, ang mga isla sa Pilipinas ay magkarugtong. Pinagdurugtong rin ng mga tulay na lupa ang Pilipinas at ang ilang karatig bansa sa Timog Silangang Asya. Nang matunaw ang mga yelo na bumabalot sa malaking bahagi ng daigdig, tumaas ang tubig at lumubog ang mabababang bahagi ng daigdig kasama na ang mga tulay na lupa. Narito ang ilang mga patunay na inihain ng teorya ng tulay na lupa. Una,
Mababaw ang bahagi ng West Philippine Sea na nakapagitan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asya. Pangalawa, napakalalim ng Pacific Ocean, ang dagat na hangganan ng Pilipinas sa silangan. Napatunay na ang Pilipinas ang dulong bahagi ng Asya. Pangatlo, magkakatulad ang uri ng halaman, puno at hayop sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asya. At ang huling patunay ay magkakasing gulang at magkakatulad ang mga bato sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asya. Natapos na nating talakayin ang mga teorya na makapagpapaliwanag sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas.